Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, tambaluslos at mga alagad. Binatikos ng isang prosecutor, yan mga karibin natin, patungkol po riyan. Ang ating alamin mula po rito sa channel ni Taong Kalye. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye, right? At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ito na nga mga kababayan, dama-dami ang nagpapahayag ng suporta kay Ka-Eric at Doc Lorraine Badoy, isa na rito ang isang prosecutor na si Attorney Flosmer Chris J. Gonzales. May pahayag siya sa nangyari sa Kongreso kung saan si Ka-Eric at Lorraine Badoy ay kinulong sa Kongreso. Ayon kay Attorney Flosmer Chris Gonzales, meron bang batas na pinagbabawal ang pagtatanong, karapatan ng bawat taxpayer na magtanong kung papaano ginagasta ang pera ng bayan. Nakakalimutan ng mga kongresista na ang kapangyarihan na meron sila ay galing sa taong bayan, tila ang ilang mga kongresista ay napakataas na ng tingin sa sarili pati ang konstitusyon ay hindi na kinikilala. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang napakagandang mensahe. Very touching, nakakaiyak. Post ito ng isang government prosecutor, isang government lawyer, in support para kay Eric and Eric and Dr. Lorraine Badoy. Okay? So, sa kanyang Facebook account, ayusin ko itong sa kanyang Facebook account, walang iba kundi si Attorney Flosmer Chris Gonzales, Assistant Provincial Prosecutor sa Western Visayas. Sabi, so hindi takot sa kanyang amo, 'di ba? Amo niya si Secretary Boying. At itong prosecutor na ito nagsalita in support kay Eric and Dr. Badoy. Basahin ko, napakasimple yung kanyang statement. Transparency and accountability are two basic principles that must be observed by every government official and government office. Every taxpayer can demand from every public official accountability and transparency. Okay, yung issue. So yan po mga karibin natin, no? Parami po ng parami ang mga sumusuporta dito kaya Ka-Eric at Dr. Lorraine Badoy mga karibin natin, no? Sapagkat sila po pinaglalaban po nila yung karapatan ng isang Pilipino, ikaw. Yung karapatan mo mga karibin natin ay pinaglalaban niya, no? Dito sa Kongreso mga karibin natin na kung saan nga pinakulong po sila. No, dahil nga po isinight for contempt, no? Agad-agad mga karibyo natin, hindi pa naiimbestigahan mga karibyo, talagang kulong agad. Kaya nga napapaisip po yung iba sa atin dito mga karibyo natin kung sinusunod ba talaga ng mga kongresista, no? Yung batas mga karibyo natin. Kasi nga sinasabi ni Ka-Eric mga karibyo natin na protected nga po siya ng SOTO law. Yung source niya mga karibin natin is protected po ng SOTO law. Which is na Kongreso ron po ang gumawa ng batas na yan. No? Tapos ngayon mga karibin natin, Kongreso rin ang lalabag sa batas na yan po mga karibin natin. No? Oh. At yan nga po, dahil nga po dyan, marami pong nagsasabi na naghahari-harian itong si Speaker Tamba, mga karibyo natin.
dyan sa Kongreso. Sa palagay niyo po ba? Ha? Itong pagkakulong ni Ka Eric at Dr. Badoy is yung nagtatanong lang ba? Totoo ba na 1.8 billion yung travel expenses? Ganun lang yun. Di ba? That's part of transparency and accountability. After all, pera natin yun, pera ng taxpayer. Hindi man yun pera ni Speaker Romualdez. Mga kagalang-galang na kongresista, hindi nyo pera yung pundong hawak ninyo. Pera ng taong bayan. Bakit? Bawal na bang magtanong? Okay, tuloy ni Attorney Chris Gonzales. If I asked Congress the same questions that were asked by SMNI's Laban Kasama ng Bayan host, Ka Eric and Dr. Badoy, will Congress haul me to one of their committees as a resource person and eventually find an excuse to cite me in contempt too? Correct. O kahit ako, nagtatanong lang, totoo ba na 1.8 billion ang gastos ni Speaker Romualdez? Dahil may allegation eh. O sige, ipatawag nyo rin ako, ipatawag nyo si Attorney Chris Gonzales. Haharap kami sa inyong committee investigation in aid of legislation kuno. But hindi na in aid of legislation yung ginawa nila, in aid of persecution. Okay, tuloy ni Attorney Gonzales. When is it a crime in the... Eto nga mga karibin natin, napaisip po tuloy ako dito sa sinasabi ni General Macanas, no? Excuse me po. Paano kung ganitong mangyari, di ba? Paano po kung bawat isang Pilipino, mga karibin natin, sabihin, ako po yung source ni Ka Eric, no? O ikaw na nanonood ngayon, ikaw ang source, magiging source ni Ka Eric, mga karibin. Tayong lahat maging source ni Ka Eric, mga karibin natin. Ang sasabihin naman natin doon, mga karibin natin, nagtatanong lang din po tayo, di ba? Kung totoo ba na 1.8 billion yung travel fund. O so anong problema doon, mga karibin natin? Di ba? Bakit ba sila nakafocus sa source, mga karibin natin? Diba? Kasi sinasabi na yung source ay galing sa Senado, mga karibin natin. Kaya, threat daw kasi for national security, mga karibin natin. Ito po yung tanong ko, mga karibin natin. Paano po yung leak doon po sa CIF na pinag-uusapan din sa Senado, mga karibin natin? CIF ni Vice President Sara Duterte na nag-leak din po sa media. Yun na, sa media po yun, mga karibin natin, at ipinablish po yun. O bakit hindi nyo sinabi na threat din yun for national security? Bakit dito kay Ka Eric, mga karibin natin, talagang ganun na lang po ang inyong, di ba? Bakit ba? Kasi nakokuryente na kayo. Kasi hinahanapan na rin kayo ngayon ng taong bayan kung saan ba talaga napunta itong 1.8 billion. Di umano tinatanong lang, mga karibin natin, kung totoo ba. Pero wala na tayong magagawa kasi yung nagtanong, mga karibyo natin, kinulong po mga karibyo natin. So ngayon, nag-aalangan na pong taong bayan. Kasi pag, for example, hindi na pinalaya ito, sila Ka Eric at Dr. Loren Badoy, mga karibyo natin, mag-aalangan na po ang taong bayan na magtanong pa. Di ba? Kasi kung ito nga, sila Ka Eric, no, marami ng experience yan. Doc Lorraine, dati pong yan, sa gabinete ni former President Duterte, di ba? Sila nga mismo, mga karibin natin, napakulong di ba? Tayo pa kaya na ordinaryong tao lang, mga karibin natin. Kaya mag-aalangan na tayong magtanong. Ngayon, nako. Marami pa namang katanungan ang sambayan ng Pilipino, no, mga karibin natin, patungkol po dito sa mga fund, extraordinary fund. Pero palagay ko, hindi na po masasagot, mga karibin natin, sapagkat sa administrasyon pong ito ay bawal magtanong. Country
to ask legitimate questions pertaining to the utilization of funds. Ngayon lang, okay, only in the Philippines na ang taxpayer na nagtatanong paano ginastos yung pera ng taong bayan ay ma-cite in contempt at makukulong. Only in the Philippines. Palakpakan natin ang Congress, ang House of Representatives. Grabe. Next, sabi niya, what law gives immunity to public officials in Congress from being subjected to legitimate questions from citizens of this democratic state? Oh. Sige nga, mga kagalang-galang na congressmen, anong batas na ipinasa ninyo na bawal magtanong? Meron ba? Eh baka meron, isabihin nyo, paliwanag nyo para hindi na kami magtanong. Sabi, tuloy. Baka mga ka-review natin ay ipapasa pa lang nila itong batas na ito, mga ka-review natin. Abang-abangan po natin, no? Kasi baka nga ipasa itong bawal magtanong, no? Kung dati po kaya, 'di ba? Nag-trending po yung bawal lumabas ni Kim Chiu, mga ka-review natin. Dito naman po ay bawal magtanong, ha? Sana mag-trending po itong doon sa mga talented na mga content creators, no, mga ka-review natin. Gawin nyo nga po ng kanta itong bawal magtanong sa Congress, mga ka-review natin. Para mag-trending na po. Nako, i-share po natin yan dito pag mag-create po kayo, ha. Bawal magtanong sa Kongreso, sa administrasyon ngayon, no? Nako, mga ka-review natin talagang naghahari-harian, pero sablay naman itong House of Representative, no, mga ka-review natin. Talagang siguro ko nga, nakuryente na sila. Ha? Dito sa tinatanong ni Ka Eric, mga ka-review natin. Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon sa balitang ito, is i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kaya Taong Kalye. Yan, mga ka-review natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Taong Kalye, maraming salamat po.